Obvious na yan, si Toto. Obvious na si Toto. Si Toto talaga. Ay, Toto. Naku po. Ayan, nako. Yun na, Dre. Nabibigyan ka agad ng hampas gaming dito ni Kidver. Pero nakapag-fast clear naman at Okay. napag-fast clear sila. Good naman yun. Kuha sila ng XP. Ito yung ginagawa nila eh. Napanood ko to kay Bentips eh. Okay, Benty. Napanood ko to. XP Crab daw. Bigay sa mid lane. Mas mabilis daw mag-level 4. Tama nga naman. XP Crab eh. Okay, so ando na. Kinuha na ni, ni Kuya Yuna Dre. Ang dating is, kung haharangan siya ngayon, ay hindi, di siya hinarangan. In fact, nandun din si Wicked at si Hecate para mangagaw ng Green Cup mula sa TLAC. So, mas mas maganda at mas malaya yung ginagawa ngayon ng Falcons Academy. Better than what they did nung game number 1. Yes. Mas maganda yung performance nila now in the early game. Alam mong mas may chance talaga na manalo. Hindi siya shaky. Katulad nung nangyari kanina. Kasi si Wicked kanina nabibigyan game 1 eh. Ang bilis eh, no? Ang bilis, nabigyan kagad first blood, nagsunod-sunod, naging domino effect. Napag-snowball yung Team Liquid Academy PH. Isa din sa mga naging reason, siguro dahil hindi naman damage sa mage yung gamit ni Kuya Aisawa. Diba? So hindi ganun kabilis mag-burst sa kanila. Ayun nga, no? Medyo 10 bits ata sila sa magic damage na, kumbaga, hindi ka mapapaatinas talaga ng todo eh, no? Diba? Hindi ka radiant. Siguro radiant lang, sapat na kasi continuous to si Si Aisawa. Pero parang hindi mo kailangan bumabad ng defensive item sa magic dahil dito sa lineup ng TLAC while dito sa Falcons sa Academy PH. Talagang kailangan mo, may Parasite. Oo. Kailangan mo ding depensahan yung damage. Toto though, napakaganda nung zone na ginagawa niya against Super Kyle. Even si Kidver na paggamit na ng Feather District. Ganda naman ng huli nila dito. First blood, mapapatumba nga si Kidver. Pero ang makakuha ng pagong, walang iba kundi si Kororo. Super Kyle sobrang low. Makakuha pa nga sila ng isang kill. Sawa? So that is gonna be a 1-for-1. Taker ni Wicked. Burn na po. Para siya ay makatakas mula doon sa kamay ng TLAC. And right after the turtle take, magnanakaw pa sila ng purple buff. Naku po, kamot ulo talaga si Hecate nito. Kamot ulo kahit Di hindi makate. Medyo mahirap ang kinakaharap ni Hecate sa kanyang Hayabusa. Pag ang assassin, pag mga ganyang hero, nakukuha na mo ng buff, parang, amen, kailangan ko ng tulong dito. Sa RG, madalas yan eh. Kunwari, manakawan ng roamer yung ano. Oo. Wala na, nagtotro na eh. No, Nagtatampo na. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Hindi ako lalaban sa turtle, but this ay lalaban ang CLEC. Sobrang lonely sa Lamper, nakasurvive naman siya with the help of the flicker. Kaso nga lang malaking problema to para sa kanila kasi alam ng TLAC na wala yung flicker ngayon. So si Wicked may ipit nga ba? Hindi. Makapag-shun po palabas. Makapag-recall, makapag-reset. Pero ngayon kontrolado talaga ng TLAC yung early game. Compared to game 1, Joshi, gaya ng napag-usapan natin kanina, mas may chance nga yung FLCA. Pero parang na-delay lang pala. Tumagal lang onte pero yun pa rin eh, TLAC pa rin. Parang gano'n pa rin yung nagiging nangyayari na unti-unting kinukuha ng TLAC yung control sa lahat ng parte ng mapa. And this time, yung mga ganong kaliit na bagay na pagpapauwi nila kay Wicked, ang laking bagay nun sa Falcons Academy. Bakit? Wala silang initiations na magagawa. The moment na mapalow nila yun, so parang malaya na agad yung mapa nila. Hindi sila manatakot. Diyan yung final slash. Yung threat lang ng Sipa talaga ang kailangan lang isipin pero si Super Kyle na pa sobra. Wala naman tong means of escape dahil nga burned yung flicker nila. Ito yung sinasabi nating napakalaking bagay ng flicker, yung usage niya. Wicked, sumipa na dito. May follow-up naman na feathered airstrike. Andyan din naman yung mga bala mula kay Salam. Nakakuha na sila sa wakas ng magandang trade. Falcons Academy, they're still trying to hold on. Hindi pa rin sila bumibitaw, Joshi Cakes. Ando pa din yung desire na kaya naman nating ilaban eh. Tinan mo, nabigyan nga natin yung Hilda eh. And malupit pa, kahit mali yung angulo ng Sipa, okay lang. Kasi naka-double artillery sila. Napakahaba ng range ng Farsa, napakahaba ng range ng Granger. So okay lang kahit mamali pa ng distansya. And this time si Super Kyle na naman ang inaasawa ni Toto. Hirap na hirap talaga si Super Kyle. Kanina pa siya. Talagang sinozone out ni Toto at makukuhaan na yung kill. Hindi na napapansin pa yung pagong. At ngayon makabibigyan dito si Wicked. Hinabol niya ng hinabol si Kororo pero hindi naging enough. Kaya nga naman mabibigyan ng chance sa TLAC na makakuha naman ng possible free turtle. Free turtle na nga talaga kasi sobrang lalayo ng mga members ng Falcons Academy PH. Saka si Kororo, nag-vision pa siya. Alam niya, okay, walang pupunta sa akin kahit ganito ako kalow. Kunin mo lang yung aggro ng turtle. Kasi pag tumingin sa akin yan, ako yung mamamatay.
So sabi niya, to, patang lang. Huli Patang lang natin. to. Dito ka to. To, pasalan lang to. Saglit lang to. Toto, very good, Toto. Very Very good, good. Toto. Maganda yung ginagawa actually ni Toto. No? Kidding aside, yung pagtao niya, man-to-man defense niya kay Super Kyle, very Oo. effective. Kasi hindi nagagawa ni Super Kyle yung kanyang trabaho. Pero ano na kayo sipa? Uy! Kaso nga na napag-flicker out pa, Toto! Uy, the moves! Sabi kanina ni Joshi, hindi daw nagmamatter yung distansya. Pero sabi ni Toto, hindi! Hindi! Nagamatter! Nagamatter ang distansya! Napapflicker palayo at nakatakas sa mga balat balahibo. Ganun lang yung ginawa eh. Tsaka dinilay pa niya yung flicker. Di ba? He could have flickered bago masipa pero si Salam ay sinasalam dun sa damage ni Kororo. But here comes Skipper and the rest of the gang for TLAC. Iba yung anggulong gusto. Ginagawa ng TLAC dito, okay na sila sa mga bawas eh. Force uwi. Parang okay na. Hindi na kailangan umasim, hindi na kailangan kumil. The fact na pinapauwi lang natin sila, nagko-consume sila ng time, lakad galing base, papunta doon sa mga resources na gusto nila, enough na yon para ma-delay sila ng sobra. Di ba? Tapos, ang malupit, espasyo yon para dun sa nagpa-farm na Moscow. Hindi pa nagagalaw. Oo, kanina pa. Para may sarili mundo si Yukizi sa may bandang itaas, hindi siya naaalala. Yung SOD, hindi ko pa napapansin. Pag nag-Spear of Distraction talaga, distraction talaga ang dadalhin niya dun sa teamfight. Alam mo, malapit dito, pagsama niya, yung mga panglock iteman, yun yung nakakagulat na factor. Kaya mag 1v5 ng mga ganong ano eh. Tapos Ayan na. nakakatakot pag si Yuk. Eh, tingnan mo naman si Yukizi. Dalawa May dalawa na, corrosion na, golden. DHS na lang. Golden na golden talaga to. Mala demon na ang galawan dito. Ito. Ano eh, we're going up eh. We're going up. Wicked. Hindi nakadali dito ng sipa. Kaya nga naman mapipilitan din siya mag-back away at talagang inauwan siya ni Aizawa. Inilawan ng inilawan. Parang gusto sana mag-ninja moves eh, no? Gusto sana sumikreto dito ni Wicked. Kaso nailawan, boss. Natutukan ng flashlight. Nakita ka ng spotlight at wala na namang contest na manggagaling sa Falcons Academy. Even yung Hayabusa, men. Tinignan ni Kid Bear. Sabi niya, ay, magpapap ka dito? Sige, dito ka na lang kaysa mag-turtle ka. Parang kakaiba yung aura na Oo. Iba yung aura ng TLPH Academy. Coming from a loss from last season, parang feel ko na-convert nila into hunger. Init. Yung init na parang hindi pwede yun ah. Ang ganda ng performance natin regular Tapos, season, as bigla tayong tumalong, di ba? Oo. Parang, eto na yun. Ito na yung chance nila. But now, may chance pa rin naman ang Falcons Naku Academy po, PH ipit sa mga na. bawi. Kaso nga lang ngayon, tinatluhan na nga sa may bandang ibabahe kasi wala siya magawa. Pero may sipa! Ito na nga yung gagawin ng trade-off. Pero yung TC nakatakas pa rin. Napakaganda ng galawan na pinapakita. Kid Ver na pa sticker pa. Naku po, nakita ko si Kuya Puego. Si Kuya Puego, biglang Sumilip. sumilip si Kuya Puego. Oh, teka lang si Super Kyle. Napagamit na naman ng flicker Ayun para lumayo. lang! Pero sabi niya, Isaway, abot ka ng flashlight ko. Yung flashlight dito ni Kuya Aizawa, may kasama pang tama. Pero hindi ata sila. Oy! Umuli na nauntog yung isa. Mag-all in dito ang GLAC and they will get a kill. Make that 2. Tatlo ang tumba. Habang ngayon ay magpipilit ang umuwi. Pero inabutan ni Burning, Kuroro, and that Aizawa will secure the kill. Si Kuya Aizawa yung flashlight niya. Gusto ko ituloy kanina. Yung flashlight niya may panungkit. Ay, may bagong kasi diba dati mga flashlight may kasamang pito. May pito. Yung iba rechargeable, yung inaano lang, charge gamit kamay. Pwede power bank. Oo. Ano ba ngayon? Panungkit. Yung flashlight niya may hook. May hook. Ibang klase ka. Uy, sabi kasi natin, we're going up. We're going up, guys. Binubuhat niya. Binubuhat up, pa. Ayan, oh. We're going up. Ayaw, wala galing nabuhat. Kuya Wicked. Up! Up! Uy, teka lang, masakit. Ay, Aizawa. Masakit. Ready rin si Aizawa talaga. Ang ganda ng ginagawa ng TLAC dito. Very controlled aggression, Joshi Cakes. Hindi ko maisip na dito banda sa mga 9-minute mark, makakita tayo ng magandang teamfight from Falcons Academy. Ang nakikita ko bandang 15 minutes pa. Oo. Parang kailangan nilang i-extend. Kailangan walang mabasag na inhibitor turret, walang maging casualties gaano, para at least lumibel yung gold lead. Para maabot, Oo. di ba? By the time na magkaroon man sila ng gold, yun na yung time na ma-convert nila sa damage ng Yes, items. Kasi kung titignan ngayon, medyo short talaga pa. Di ba si Yuna Dre nga, glowing one pa lang, pasunod pa lang yung next item niya. So kailangan pa ng oras ng side ng Falcons Academy for that to matter. Pero kasi, ang ginagawa ng TLAC,
sabi nila, si Yuna Dre, mahilig sa sinigang ni Mama. Ayun nga eh. So, hindi sila umaasim. Kung mahilig ka pala sa sinigang, hindi ka namin aasiman. Tama. Tingnan natin kung yung asim nga ba magiging effective. Okay, sumabog na ang Tori dito. Pumasok yung Lord. Nagdepensa naman to ng Falcons Academy. Very good defense coming in from Falcons. Tama ka, ang ganda ng clear wave nila. May para sa sila, may Granger sila. Yung ulti ng Granger, tumatago sa minions sa pang clear di ba? Oo, tapos ang malupit pa, pag may tao pa sa likod yun, May tatamaan pa, oo. Walang bulletproof. Hindi naara, yun nga lang. Tumama ata si Toto dito na pasobra siya para i-zone out lang yung mga members. Makukuha siya dito pero si Kororo dito nagwawala. Hekate naman, gagawa ng play. Pero dalawa, kapalit ng isa. Yun ang nangyari. Si Kororo hindi talaga nila mahuli. Yung Burning Kororo, 506 KDA. Kakaiba yung galawan dito, Diba? Joshi Cakes. Nabubuhay siya kapag kailangan niyang mabuhay, hindi siya mahawakan. Actually, nahahawakan nga pero di pa rin namamatay. Uy! Yung ginagawa ni Izawang pag-zone, ganun siya katapang. Tawagin mo kung Bonifacio. Kakaiba si Isawa, no? Yung sushi niya, yung sushi na galawan niya, hindi siya hindi siya yung parang utility lang. Kaso nga lang, wait, may ginawa na kakaiba dito yung Falcons Academy. Gagati ng mga ibon. Kukuha sila ng 2 kill. Na masyado atang umasim. Nasinigang ni Mama ata sila dito. And they will get another one. Yuk TZ will fall down. Ito na yung ganti ng api mula sa mga Falcons. Ang sabi ko sa'yo, ang gusto ni Yuna Dre, sinigang Ni Mama. umasim ang TLAC. Sabi Gusto niya, ko yan. yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yan ang mga gusto ni Yuna Dre. At you don't wanna mess around that Parsa dahil kapag nagkaka-item ang Parsa, doon na mas sumasakit. Doon na umaabot sa puntong kahit gamitin lang pang zone, pag tinamaan ka ng isa, mapapapwersa kang umuwi. So kailangan nila mag-build na ngayon ng mga Athena Shield nila dahil hindi na biro yung Parsa ni Yuna Dre. Super Kyle, masyado ako malalim dito. Wala silang Matilda para lumipad yung Super Kyle, no? Sa pool! Talagang bigay! Kung bigay ang mangyayari dito, masyado sila napapwesto ng 2 deep. So Falcons Academy, they will lose 2 members in the hands of Aizawa. And the Pagkatapos nung bawi, medyo mahirap pero kaya pa naman i-defend. Kaya pa naman. Ayan shadow kill lang, okay. Clear ang mga minions. Kaya pa naman, kaya pa. Okay. Pero ano lang ang hirap lang kasi nung ganun, may 2 kang casualties right after a good team fight. Kasi dapat pagkatapos ng ganun, Joshi, tuloy-tuloy na no? Oo. Hindi na yung parang, okay, nalo tayo, tapos ay, mali, sorry. Parang parang tatamlay agad, di ba? Oo. Hindi pwede dapat. Nung nakabawi sila, mas nag-apoy na ganun lang. Hayaan natin silang pumasok. Yun naman talaga yung win condition ng Falcons Academy. Let them go in. Dahil yung Pobius, sure yan, bababa dyan sa likod. Oo. Di ba? Hindi yan kailangan sugurin para papuntahin sa likod nyo. Kasi sure naman napapasok yan. Yun nga kailangan mo lang antayin, abangan nyo lang yung timing. Oo. Kasi meron naman kayong show na kayang sumipa pag umasim, itong si Toto. Kanina si Super Kyle, nakita natin, wala namang Matilda kasi. Kung may Tama Matilda, naman. buhay yun. Oo, nasundo ng guiding win yun. Oo, na-guiding win. Sabi ko nga, sana may Matilda para nasamahan siya at dahatid. Eh, yung dash niya, papuntang kalaban yun. Hindi naman Yun, yung pauwi eh. Oo, tapos yung final slash niya, pagedli lang. Oh. Tulak pagedli, hindi man lang tulak palayo, di ba? Hindi, di ba? Kaso nga lang yung mga bala na rin ni Salama nagiging instrumento ng Falcons Academy. Pero papasok ulit si Toto! Napaganda na pasok dito ni Toto para ma-cancel out yung gusto depensa gawin ng Falcons Academy. Nagwawala na sila. Shadow kill ginamitan na. Pero dahil gonna be a godlike play coming from Kororo. Mapapatuman lang mga miyembro at galit na galit ang TLAC and they